Kuwento ni Lorio. Panahon ng 1970. Lugar ng Sariaya, Quezon. Bata pa lamang ako noon ay nahilig na ako sa iba't ibang uri ng gamit. Dahil na rin sa aking itay na iminulat sa akin ang paghawak ng mga ito. At sa murang edad na 19 ay natutunan ko na ang pangangalaga ng mga iba't ibang uri ng mga gamit espiritual. Mapamedalyon man yan o kahit na anumang uri ng mutya. 73 years old na nga pala ako ngayon at ang nagsulat ng kwentong ito ay ang aking bunsong anak na pulis. Gusto niya raw kasing ibahagi ang aking karanasan nung bata pa ako. Sa kadahilan ng bibihira ng ganitong uri ng karanasan sa panahon natin ngayon dahil na rin sa makabagong panahon at pag-usbong ng teknolohiya. Hindi katulad noon na ang isa sa aming libangan ay humanap ng malalakas na gamit espiritual at makipagtunggali sa mga nilalang na hindi nakikita ng normal na tao. Gayon na rin sa mga espiritong ligaw at ang isa pa sa nakakaalarma noong araw, ang karanasan ng mga sinaunang tao sa mga aswang na paborable sa kanila noon dahil sa dilim ng lugar na wala pang gaanong nagsisipagtayugang mga poste ng kable ng kuryente. Hindi katulad ngayon na kahit saan ka man mapunta ay may liwanag na ng ilaw. Kaya naman palihim na lamang silang umaatake at sa pamamagitan na lang rin ng kanilang espiritual na kakayanan. Hindi tulad noon na lantaran ng kanilang pananamantala dahil na rin sa kasibahan sa laman. Isang gabi ay nagawi kami ni Tatay Rufino sa isang sapa na nasa ibaba ng burol. Habang hinahanap ang isang bulalakaw na bumagsak umano roon na nakita niya habang nagpapahinga sa may balkonay. Sigurado ka ho ba, Tay, na dito ho pumatak yung bulalakaw? Kitang-kita ng dalawang mata ko. Dito pumatak yun. Malamang ay nasasama lamang yun sa mga bato rito. Kaya laksan mo ang iyong pakiramdam. Maya-maya ay nadaanan na pala natin. Hindi lang natin siya halos napansin dahil na rin sa magkakaparehong bato na nagkakalat dito sa may sapa. Sige ho, Tet, pagbubutihin ko ang paghahanap. At sa patuloy kong paghahanap sa mutya ng bulalakaw, bigla na lamang akong may narinig na bulong hanggang sa dumami ito na para bang pati sila ay nakikipag-unahan na makuha ang bulalakaw. Tatay Rufino, ikaw ho bang nagsalita? Kasi ho kung hindi ako nagkakamali, may narinig akong boses. Hindi ako yun, Lorio. Malamang ay elemento ring naghahanap sa mutya ng bulalakaw. Mag-iingat ka dahil hindi rin sila titigil hanggat hindi nila nakukuha yon. Kaya kung sakaling makita mo ang mutya, wag mo nang papakawalan. Gamitan mo kaagad ng pangtatak na usal upang tayo na ang kilalanin ng mutya at hindi ang mga elemento. Muli na nga kaming nagpatuloy ni Tatay Rufino sa paghahanap ng mutya. Hanggang sa may muling bumulong sa akin na nagsasalita ng, "Huwag na ninyong hanapin ang mutya. Ipaubayan na ninyo sa amin dito. At kami ang mangangalaga sa kanya. Wala kayong karapatang mga tao na humawak ng ganyang uri ng mutya sa kadahilanang kami lamang ang nararapat at tunay na tagapangalaga." Sa paglingon ko nga sa aking tagiliran, nakita kong isang matandang naaagnas at bahagyang dumistansya nang mapansin ko ang kanyang kasuotan, pati na rin ang kanyang mukha na nakalabas na ang kanyang bungo. Gayon din sa kanyang braso na nakausli na ang buto na kulang na lamang na ilibing ang matandang yun dahil sa kanyang postura. Hindi na yun bago sa akin dahil na rin sa iba't ibang uri ng karanasan ko sa espiritual at panggagaya ng mga elemento para lamang layuan namin ang isang mutya na aming hinahanap. Sambit ng wika pa ni Tay nang makita akong napalingon sa matanda. Huwag mo siyang pansinin, Lorio, at ang atupagin mo ay ang paghahanap ng mutya, hindi ang matandang naaagnas na yan. Opo, Tay. Bagya lang ho akong napatras dahil sa gulat sa pagsulpot niya. Maya-maya pa'y dumadami na sila sa paligid. Na animoy naghihintay lamang na makuha namin ang mutya at makikipagagawan sa amin upang angkinin ng bulalakaw.
Umalis na kayo rito! Umalis na kayo rito! Hindi para sa inyo ang mutya! Mga lapastangang tao! Kung ano-anong boses na lamang ang aking naririnig. Hanggang sa hindi na ako makapagtimpi, nagwika na ako kay Tatay Rufino. Napapatulan ko na ang mga elementong yun dahil na rin sa pangungulit nila at panggagambala sa aming paghahanap. Tay, papatulan ko na po ang mga to. Kanina pa akong kinukulit eh. Pag hindi ako nakapagtimpi talaga, isa-isa ko tong puputulan ng ulo dahil na rin sa kakulitan nila. Ano ka ba, Lorio? Hindi ka na ba nasanay? Hanggang ganyan lang naman sila dahil hindi sila makakahawak sa atin. Huwag mo na lamang pansinin para hindi mawalang yung isipan sa paghahanap. Hanggang sa may mapansin akong kakaibang bato na animo hinahatak ako nitong patungos sa kanya at nang hawakan ko na nga yun, napakainit kahit pa nga ba nakabaon ng bagya sa tubig. Yan na ba ang mutya ng bulalakaw na hinahanap natin, Lorio? O Polo, ito na nga po yun. Sa'yo nagpakita ang mutya. Ibig sabihin ikaw ang kinikilala niya. Bilisan mo't kargahan mo ng usal upang matatakan at hindi maagaw ng mga elementong nandirito. Subalit nang dadasalan ko na ang mutya, bigla nitong may umagaw sa akin. Isang itim na engkanto yun at hari pa umano ng kanilang palasyo. Dagli naming hinabol ni Lolo, subalit hinaharangan kami ng ibang mga elemento. Hanggang sa napilitan kaming paslangin ang iba roon at nang masakutangan namin ang itim na engkanto, dagli rin naman itong ibinigay sa amin dahil na rin sa takot na maaari namin siyang paslangin. Sige na, Lorio. Kargahan mo na ng usal upang ikaw na ang kilalanin ng mutyang yan ng mga ngalaga sa kanya. Ayos, ako nang kikilalanin mo ngayon. Magkatandem na tayo ha, at wag mo akong pababayaan sa lahat ng gagawin ko, kaibigan. Sige na, at umuwi na tayo ng tahanan, Lorio. Total ay nakuha na natin ang ating kailangan rito. Kaawa-awang mga elemento, matitigas ang ulo. Akala siguro hindi sila sasantuhin, kaya't tuloy na maalam ang iilan sa inyo. Matanda na si Itay ng mga oras na ito. At dahil nga sa ako ang bunso sa 6 naming magkakapatid, ako na lamang ang naiwan sa poder ng aking mga magulang at wala na ring ibang mga ngalaga kundi ako sa tuluyan nilang pagtanda. Sa muli nga naming pagbabalik sa tahanan, isa-isang inilabas ni Itay ang mga mutya, pati na rin ang aming mga medalyon upang lagyan ng langis na nanggaling sa bunga ng niyog na iisa lamang ang mata dahil sa mas mabisa yung gamit pangalaga. Tuwang-tuwa kami noon ni Itay habang isa-isang inaaplasan ng langis na may kargado ng usal. Ito ang tatandaan mo, Lorio. Matanda na ang tatay mo. Walang ibang magmamana at mangangalaga ng lahat ng yan kundi ikaw. Kaya nga itinuturo ko sa iyo ang lahat ng kaalaman upang hindi mapabayaan ang mga gamit kung sakaling pumanaw na ako sa mundong ito. Tatay naman, kung ano-anong sinasabi mo, mas malakas ka pa nga sa kalabaw eh. Nagsipagtawanan na lamang kami ni Itay noon habang patuloy na pinangangalagaan ang mga mutya at medalyon. Wika pa ni Inay na iika-ika ng papalapit sa amin na may daladalang sandok. Oy, kayong dalawa riyan. Tama na yung paulit-ulit ninyong pangangalaga dyan sa mga gamit ninyo. Halina muna kayo't kumain. Kanina pa ako naghihintay sa inyo rito. Kung saan-saan kayo napapadpad na mag-ama. Ito namang si Rufino, kaya tanda-tanda na, nag-aalaga pa ng mga mutya. Hanggang kailan ka ba titigil niyan? Umiral na naman niyang kasungitan mo, Doreng. Papunta na kami dyan. Itatabi lang namin ito ni Lorio. Ibinalot ko na sa pulang tela ang lahat ng mga gamit at muling ibinalik sa may altar kung saan kami sabay na nagdarasal ni Itay. Pagkatapos noon ay dumiretso na kami sa may mesa at ang nakahain ng ulam doon ay hito na hinuli pa namin ni Itay sa may sapa. Ang sarap talaga magluto ni Inay ng hito. Walang kasawa-sawa. Partida pa ginataang hito pa ito na may nakalagay na luya. Ito ba ang sikreto na para mawala ang lansa? Tumanda na ako ng ganito, anak.
Palagi mo na lang akong binabola. Totoo naman kasi, Nay. Masarap po kasi talaga kayong magluto. Di ba, Tay? Quality magluto si Nanay. Wala namang ibang magluluto sa atin kung di ang nanay mo. Syempre, walang kasing sarap ang luto niyan. Malambing akong anak sa aking mga magulang. At kahit nga si tatay na dating masungit sa amin, ay nadadamay sa aking pagiging malambing. Isang araw habang patungo ako sa aming tanimang mais na pinagkukunan namin ni Tay ng pangkabuhayan. Medyo tinanghali na nga ako noon at 8:00 na umaga na ako nakapunta. Nauna na sa akin si Tay dahil na rin sa kanyang katandaan na mas maaga nang nagigising kaysa sa akin, kaya mas pinipili na lamang na magtungo ng maaga sa maisan. At habang naglalakad nga akong patungo roon, may nakita akong isang lalaking nagmamadali sa kanyang paglalakad at sa pagdating sa may liblib na lugar, may kakaiba siyang paggalaw na para bang hindi mapakali sa kanyang ginagawa at palingon-lingon sa kanyang paligid. Hanggang sa may marinig akong babaeng sumisigaw, hindi ako nagkakamali na nandudo niyon sa kanyang kinatatayuan. At ang ipinagtataka ko ng mga oras na yon kung bakit hindi ako nakikita ng lalaki. Hanggang sa maalala ko na sa bawat pagalis ko nga pala sa aming tahanan, nagkakarga ako ng sabulag sa aking katawan upang hindi makita ng may masasamang loob, kaaway ko man yan o hindi. May kasukalan nga pala ang daan patungo sa aming maisan at bibihirang may mapadaang tao roon, maliban na lamang sa mga babaeng naglalaba doon sa malaking sapa na napagkunan namin ni Tay ng mutya. Malinaw kasi ang tubig doon na maaaring gamitin sa paglalaba. Kaya ang ibang mga kababaihan na may distansya ang tahanan sa may sapang yon, nagbabaka sakali silang bumaba upang doon ay maglinis ng kanilang mga damit dahil na rin sa may kahirapan ng tubig sa aming liblib na lugar. Patuloy kong naririnig ang pag-iyaw ng babae hanggang sa marinig ko na ang kanyang tinig sa paghingi ng tulong. Nagmamadali akong tumakbong papunta roon at sa aking pagdating, 3 kalalakihan na nagtutulungan sa babae upang gamitan ito ng dahas at pagsamantalahan. Isa-isa ko silang itinulak papalayo. Noong unay nagulat sila kung sino ang tumulak sa kanila dahil na rin sa hindi nila ako makita. Subalit ang babaeng nanduro ay kitang-kita ko sa kanyang harapan hanggang sa tanggalin ko ang sabulag sa aking katawan. Namangha ang 3 kalalakihang yon kung ano ang ginawa ko at kung papaanong nanduro na ako sa kanilang harapan. Sambit na wika ko pa sa babae. Ate, nagawa ho ba nilang binabalak nila sa'yo? Kamunti ka na ako hindi ka dumating. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Sige po, ayusin mo na yung mga damit mo. Pati na rin ang mga labahang nagkalat. Ako nang bahalang humarap sa kanila at umalis ka na rito. Sambit na wika ng lalaki habang inaalalayan ko ang babaeng biktima. Pakailamero kang lalaki ka. Paano kang sumulpot rito ni hindi ka man lamang namin napansin? Hindi nyo na kailangang malaman. Ang mahalaga sa ngayon ay niligtas ko ng babaeng yon. Ganyan na ba kakitid ang utak ninyo? Dahil na rin sa pagnanasa ng kaperasong laman, wala na kayong pinipiling oras Kaya aga-aga, panggagaasa na kagad ang inatupag ninyo. Oy Bagito, kung makapagsalita ka, kala mo kaya mo kami. Isipin mong 3 kaming nasa harapan mo. Batang bata pa pero kung makapagsalita akala mo kaya na ng kanyang tuhod. Baka nga dumidede ka pa sa nanay mo. Dumidede pala ha? Tingnan natin ngayon kung hanggang saan ang tatag nyo. Palagi namang suot ni Lorio ang ngipin ng kalabaw sa kanyang leeg na nagbibigay lakas sa kanya sa araw-araw niyang gawain. Nakipagsabayan siya ng suntukan sa mga ito gamit lamang ang lakas ng ngipin ng kalabaw. Aba, kakaiba ang batang ito. Napakalakas niyang sumuntok. Ano ang meron sa batang yan? Paulit-ulit lang tayong pinapabagsak. Ano? Kaya niyo pa bang 3? 19 anyos pa lamang ako. Samantalang kayo ay nasa hustong gulang na. Baka nga may mga anak na kayo ni hindi pa kayo nakontento sa mga asawa ninyo. Babalikan ka naming bata ka. Tandaan mo ang araw na ito na pag-aarap natin. Gaganti kami sa ginawa mo. Nagsipagpulasan ang mga yon sa pagtakbo. Niwala sa kanyang pagkakakilanlan ng 3 lalaking yon. Marahil ay dumayo pa sa kanilang lugar
upang gumawa ng mga karumal-dumal. Subalit hindi mawala sa kanyang isipan ang mukha ng babae na naninirahan sa itaas ng burol at nagngangalang Delma. Ang ganda talaga ni Delma. Akala niya siguro hindi ko siya kilala dahil na rin sa bibihira niyang paglabas ng bahay. Hindi niya alam na ipinagtanong-tanong ko na ang pangalan niya. Sana sa isang araw magkita uli kami. Pero sa hindi na ganitong pagkakataon, nawa ay bumaba pa rin siya ng burol at hindi siya nagkatroma sa nangyari sa kanya. Alas 10 na ng umaga nang makarating si Lorio sa maisan. Nagtataka noon si Tatay Rufino kung bakit natagalan siya sa pagpunta roon na tinanghali na sa kanyang pagdating. Sambit ng wika pa nga nito sa kanya nang, Anong nangyari, Lorio? Alas 10 na ng umaga. Nakapagbalot na lamang ako ng 2 sakong mais, samantalang ikaw ay kakarating pa lamang. Pasensya na po, Tay. May nangyari lang po na hindi ko inaasahan. Si Delma po kasi, yung magandang babae pong naninirahan sa itaas ng burol. Kamuntikan na po siya mapagsamantalahan. 3 dayong kalalakihan, Tay, ang kamuntikan na makagahasa sa kanya. Pinatikim ko na mabigat kong kamao. Ayun at nagsipagtakbuhan na. Ganoon ba? Akala ko pa naman tinanghali ka ng pagising. Mga tarantadong yun ah. Dumayo pa talaga rito sa atin. Siguro yun yung naririnig kong nangangaso roon. Wag na wag lamang sila muling madadayo rito. Dahil kapag ako nakatsyempo sa kanilang katarantaduhan, tatadtarin ko ng late ang katawan nila. Relax lang ho, Tay. Naturuan ko naman ng leksyon. Siguro hindi na babalik yung mga yon para manggambala ng mga babae rito. Ikarga mo na lamang yung 2 sako ng mais doon sa may Paragos para maya-maya ay madala na natin sa bahay. Saan ho ba nakatali ang kalabaw, Tay? Doon sa may lilim ng mangga dahil unti-unti na rin umiinit ang araw. Baka manghina pa ang ating kalabaw. Sa murang edad na 19 ko noon, sisiw lang sa akin ang pagbubuhat ng 2 sakong mais dahil na rin sa tangan-tangan kong ngipin ng kalabaw na hindi ko inuhubad sa aking leeg magmula ng ipagkalob sa akin yun ni Tay. Subalit minsan dahil na rin sa dami ng alaga kong mutya, pati na rin mga medalyon, nakakaramdam ako ng malakas na epekto sa aking katawan na minsan ay sobrang init ng ulo ko na hindi ko na pala nalalaman na epekto na pala yun ng paghahalo-halo ng mga mutya, gayon na rin ng mga medalyon. Si Tatay Rufino naman ang taga-balanse. Pinagkalooban niya pa ako ng 4 na Santa Maria upang taga-balanse umano sa aking mga medalyon at mutya. At magmula noon ay nabalanse ko ng aking sarili upang kontrolin ang pagdadala sa akin ng aking mga alaga. Kinahaponan matapos naming mag-ani ni Tay ng mga mais sa muli naming pagbabalik ni Tay sa tahanan. Habang nakaangkas lamang ako sa kanyang Paragos at siya naman ang nakasakay sa kalabaw. Umikot kaming pakanan ng daraanan. Sa kadailanang ang binaybay kong daan kanina ay maaari lamang sa isang tao. Hindi kakasya ang Paragos at kalabaw. Maliban pa roon ay may bangin na maaaring sumemplang ang Paragos. Maya-maya pa nang makarating na nga kami sa aming tahanan. Tay, ako na ho magbubuhat ng lahat ng yan. Baka ho hindi na kayanin ang tuhod ninyo. Magpahinga na ho kayo ron at kayang-kaya ko na ho ito. Matapos kong ang buhatin ng 5 sakong mais na aming naani, kumuha ako ng 6 na pirasong malalaga roon para sa karagdagan naming pagkain. Hindi ko na yun binalatan at nakipagsiksikan ako kay nanay sa pagluluto dahil na rin sa kagustuhan kong makakain ng mais sa mga oras na yon. 2 kasi ang butas ng aming abuhan kaya doon ako sa kabila nagluto. Nagpasiga na rin ako ng apoy habang nagsasalang ng kahoy. Maya-maya pa habang kumukulo ng tubig sa may mais, langhap na langhap ko na ang bango ng amoy nito at nang maluto na nga ay yun ang una kong nilantakan. Kumain ka na kaagad niyan, Lorio. Alam mo namang kakain na tayo ng gabihan. Inuuna mo pa talaga ang pagkain niyan, ano? Kanina pa ho kasi ako natatakam, Nay. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko dahil sa sarap ng mais na ito. Manamis-namis pa ang lasa. Hanggang sa may makagat akong matigas na animoy isang butil ng ginto. Ano ba tong matigas na to? Kamuntikan pang masira ang ngipin ko. Maipakita nga kay Tatay. Tay, maabala ho kita sa iyong pagpapahinga. Ganito ho ba ang mutya ng mais? Patingin nga, Lorio.
At nang mailagay ko nga yun sa kanyang palad, ang isang pirasong butil na yon na animoy ginto sa pagkadilaw na gumugulong sa palad ni tatay. Hanggang sa makumpirma niyang mutya nga yun ng mais na kahit siya mismo hindi niya mahanap yun noong mga panahong nagbabaka sakali rin siyang makakita. Napakaswerte mo talagang bata ka. Lapitin ka ng mga gamit kalikasan. Pangalagaan mo ito at isama mo roon sa iyong mga gamit. Inabukasan ng umaga, binaybay namin ni Itay ang patungo sa bayan upang dalahin doon ang mga nakuha naming mais sa aming suking mamimili. Wika pa ni Aling Lin sa aming pagdating. Ang tagal nyo naman ho bago muling nakadala rito ng mais. Ang dami na pong naghahanap, lalo na roon sa mga taga-lower. Mais ang palaging hinahanap sa akin. Pasensya na ho kayo. Ngayon lamang dumating ang tamang hustong gulang ng aking mga mais. Kaya naman kahapon lang din kami nakapag-ani. Hayaan nyo't siguro sa makalawa. Titingnan namin doon sa kabila naming tanim kung mayroon na rin karapat dapat na anihin. Hanggang sa timbangin na nga ang aming mga mais na daladala. Kumita rin naman kami ng maayos doon ni Itay. Kaya namili na rin kami ng mga pagkain na aming kinakailangan sa tahanan. Hanggang sa makaramdam kami ng gutom sa kabayanan, naganap kami ng maaaring kainang karinderya upang malamnan ang kumakalam naming sikmura. Tay, siguro mas masarap kumain doon. Mukhang malinis eh. Sige, tingnan natin. Para makahigop man lamang ng masarap at mainit na sabaw ng isda. At sa pagupo pa lamang namin ni tatay sa may mesa, kakaiba na ang pakiramdam ko noon na napakainit ng aking katawan dahil na rin siguro sa mga gamit na aking daladala sa oras na pagbaba namin na yun ni Itay. Iniinitan ka na ba, Loria? Wala pa nga tayong sabaw. Kanina ka pang punas ng pawis dyan. Wala namang tumutulos sa'yo. Yun na nga pong pinagtataka ko, Itay. Kung bakit ganitong pakiramdam ko. Nung nandun tayo kay Aling Lin, wala namang ganitong pakiramdam. Hindi ko matukoy kung bakit. Anong karga ba ang daladala mo ngayon sa iyong katawan? Sagrado pamilya ng 3 persona, pati na rin ang Kristong Hari. Samahan mo pa ng mutya ng bulalakaw, nandito sa aking bulsa. Kaya naman pala. Tapos yung ngipin pa ng kalabaw na nasa iyong leeg. Pero tama lamang yung mga daladala mo. Para na rin sa iyong pag-iingat. Magmasid-masid ka sa iyong paligid. Dahil nararamdaman ng iyong mga gamit ang panganib na nandirito ngayon. Nagpatuloy pa rin kami sa aming pagkain. At sa hindi namin inaasahan ni Itay, may mga rebelde palang bandido sa aming likuran. Samantalang sa may pintuan naman ng karinderya ay may mga pulis na nakasibilyan na naghihintay lamang ng tamang tiyempo upang dakipin ang mga bandidong yon. Kaya pala sobrang init ng aking katawan bilang sinyalis ng aking mga karga na may kapahamakang paparating. Hanggang sa bigla na lamang nagkagulo at naipit kaming dalawa ni tatay sa gitna ng nagkakainitang bandido at mga pulis. Sambit na wika pa ng pulis na nakatutok na ang kanyang baril. Ibaba nyo ng dahan-dahan yung bag ninyo at wag na wag kayong magkakamaling bumunot ng baril dahil pag nagkamali kayo, sementeryong kalalagyan ng inyong katawan. Ang 5 roon ay nagsipagdapaan na, subalit sa hindi inaasahan ay nakipagsabayan ng isa sa kanila na pang-6 sa kanilang pangkat. Minalas ang 3 pulis at ang 2 pa roon ay nakikipagsabayan. Ang ipinagtataka namin ni tatay habang nakaubob kami sa ilalim ng mesa ni hindi man lamang tinatamaan ng bala ang bandidong yon hanggang sa mapagtanto naming kargado rin ito ng agimat sa katawan. Yun nga lang ginagamit niya sa hindi magandang paraan. Walang alam ang bandidong yon na habang nakatago kami sa ilalim ng mesa, gumamit ako ng panudla para sa kanya. Sinubukan ko lang naman yon kung tatalab sa kanyang gamit espiritual. Ngunit hindi ako nagkamali. Bulagta ang bandido, natadtad ng bala sa kanyang katawan. Madali naman kaming nilapitan ng 2 pulis upang tanungin kung may tama ba kami ng bala. Dahil ang tinataguan naming mesa ay may mga bakas ng punglo ng bala na marahil kung wala kaming karga ni tatay, kabilang na kami sa pinaglalamayan sa mga oras na yun. Tugon ko pang wika sa 2 pulis
na matapang na hinarapang bandidong yon. Maayos naman po kami sir at wala naman pong tumamang bala sa amin. Hulihin niyo na po ang ibang nakadapa doon. Baka mamaya niyan magsipagtakbuhan pa yan. Dagli kong sinipat ang lalaking nakabulagta hanggang sa mapansin ko sa kanyang leeg na may nakataling pulang panyo at may mga lating nakasulat. Marahil yun ang pinangangalagaan niya, subalit hindi ito umubra sa aking panudla. Dagli na kaming lumuwas ng karinderya at pasimpleng naglakad papalayo. Pabulong na wika pa sa akin ni Itay habang itinatanong kung nakialam raw ba ako sa kaguluhang yon. Tugong wika ko naman sa kanya nang, "Nakialam na ako tay, kasi baka may madamay pang iba doon. Pansin nyo naman siguro na dihado ang mga pulis sa kanya. Bumulagta na nga yung tatlo hindi pa ba tayo makikialam?" Hindi naman kita sinasaway sa pakikialam mo, pero hindi natin gulo yon. At kung sakali mang maulit pa ang ganoong pangyayari, wag na wag ka nang makikialam, Lorio. Pabayaan natin ang mga pulis kung papaano nilang tutugisin ang mga bandido. Tumango-tango na lamang ako noon kay tatay habang binabaktas namin ang patungo sa aming kalabaw kung saan niya ito itinali. At nang muli na nga naming baktasin ni Itay ang pauwi ng tahanan, napasulyap ako sa aking likuran. Sa kadahilanang may asong umahabol sa amin, kulay puti ito, hanggang sa pinahinto ni tatay ang kalabaw at nagwika sa akin ang, Lorio, pasakayin mo sa Paragos ang asong yan. Nangusap sa akin kagabi. Ang pangalan niya ay Bunong. Siya ang gabay ng nakuha mong mutya ng mais. Bunong ho? Gabay? Bakit ho nasa katawang aso? Sa katunayan, tayo lamang ang nakakakita sa kanya ngayon. Isa siyang puting engkanto at mas pinili niyang magkatawang aso sa kagustuhan niyang laging mapalapit sa atin. Alagaan mo siya, Lorio. Makikita mo ang tunay niyang anyo kapag kinakailangan mo siya sa tunay na labanan. At nang sumakay na nga sa Paragos ang asong yun, may hinahon din siyang umupo na animoy isa na sa aming kapamilya na para bang ang kanyang itsura ay mas maamo pa sa tupa. Muli na kaming nagpatuloy sa paglalakbay hanggang sa naisipan kong kausapin ang engkantong si Bunong. Subalit ni hindi man lamang ito nagsasalita na nakatingin lamang sa unahan habang iwinawagayway ang kanyang buntot. At nang dampin ko nga sa kanyang ulo, bigla itong nawala. Subalit ng pagsulyap ko sa unahan ng kalabaw, nandudo na ito at siyang nangunguna sa aming paglalakbay. Wika ko naman kay Tay na kalmadong nakasakay sa kalabaw. Tay, sigurado ka ho ba na siya ang gabay ng mutya ng mais? Kasi parang suplado naman ni hindi man lamang lumingon sa akin. Huwag ka nang magduda, Lorio. Siya ang nangusap sa akin kagabi. Madalas mo na umano siyang makakasama. Bilang malakas na yung gabay na puti ang engkanto. Ganoon ho ba, Tay? Ayos, may makakasama na ako. Pero sana magpakita siya sa akin sa tunay niyang anyo. At nang makarating na nga kami sa tahanan, binuhat ko na ang lahat ng aming pinamili at inilagay sa kusina. Napansin kong asong si Bunong na paikot-ikot sa paligid ng aming tahanan na para bang may hinahanap siya na hindi ko naman maintindihan. Muli akong lumabas upang sundan siya roon. Subalit muli siyang nawala hanggang sa magtanong na ako kay Tay na itinatali ang kalabaw sa may puno ng nyog. Napansin niyo ba, Tay, si Bunong? Nakita ko kasi nagtungo siya rito. Ayon at nandoon na siya sa likuran ng tahanan. Ganito ang gawin mo, Lorio. Upang mapaamo mo siya ng lubusan, kunin mo ang mutya ng mais at palagi mo lamang itong idikit sa iyong katawan upang magkaroon kayo ng ugnayan sa isa't isa sa pamamagitan ng mutyang yon. Kaya pala may ila pa rin siya sa akin. Sa pag-aakalang, hindi ko pinahalagahan ang mutya niya. Saglit lang ho, Tay, at kukunin ko yon. At nang makuha ko na nga ang mutya, dumiretso na akong patungo sa likuran ng tahanan hanggang sa may makita akong nakakulay puting lalaki sa ibaba ng malaking puno. Dahan-dahan akong nagtungo sa kanya at nang papalapit na nga ako, lumingon ito sa akin na may maamong mukha, subalit may dalawang karit na nakalagay sa kanyang likuran. Kumikinang ito dahil sa talim
habang ang kanyang kasuotan naman ay mahaba, gayon din ang kanyang buhok na nagsasalita ng, "Kaibigan, araw-araw mo na akong makakasama sa loob at labas ng inyong tahanan. Ito ang tunay kong anyo. Tawagin mo ko sa pangalang Bunong. Kahit na anong oras ng iyong pangangailangan, tutulungan kita bilang bagong nangangalaga ng aking mutya at kikilalaning susundin sa lahat ng iyong ipag-uutos." Maraming salamat sa pagkakaloob mo ng mutya sa akin at pagtitiwala sa pangangalaga ko sa kanya. Huwag kang mag-alala, araw-araw ko na siyang dadalhin at isasama sa aking pagdarasal para hindi mawala ang tunay mong lakas. Maraming salamat, kaibigan. Hindi ako nagkamaling ipagkaloob yun sa iyo at yan ang kinakailangan namin, ang mga dasal na nagbibigay sa amin ng lakas. Hanggang sa tawagin na ako ni Tay, daglian lamang akong napalingon at sa muli kong pagsulyap sa kanya, nasa anyo na itong maamong puting aso na nagtungo sa aking tagiliran. Sumabay na itong patungo sa tahanan habang pagala-gala roon na animo isang normal na aso lang talaga siya sa aking paningin at kung saan-saan nagsususuot. Wika pa nga ni Tatay Rufino. May bantay ka na ngayon. Araw man yan o gabi. Yun ang ipinangako sa akin ni Bunong. Gagabayan ka umano niya kahit saan ka man magpunta. Halika na't kumain na tayo, Loria. Nakapaghanda na ng pagkain ng nanay mo. Makalipas ang buwan ng Oktubre, napagdesisyon na namin ni Tay na magtungo sa may sementeryo upang linisan ang puntod ng kanyang namayapang kapatid. At sa aming pagdating nga roon ay nandoon din si Delma, pati na rin ang kanyang mga pamilya upang dalawin din ang namayapang mahal nila sa buhay. Subalit sa hindi ko inaasahan nang bumulong sa akin si Itay patungkol sa pamilya ni Delma. Yan ba anak ang sinasabi mong si Delma? Yung kamuntikan na mapagsamantalahan ng mga mangangaso? Oo, Tay. Siya na nga ho yun. Ang ganda niya ho, no? Maganda talaga ang kanilang lahi. Subalit huwag kang magugulat, Lorio. Dahil may aaminin ako patungkol sa pamilya ni Delma. Lalo pat napapansin kong may kagustuhan ka sa babaeng yan. Si Tay naman, wala naman ho yatang masamang humanga sa babae, di ba? Paganga lang naman ho yun, Tay. Huwag ka nang tumanggi, Lorio. Anak kita at akong nakakakilala sa iyo. At bilang iyong tatay, pangangalagaan ko ang kapakanan mo upang hindi ka mapahamak. Mapahamak? Paano naman ho akong mapapahamak, Tay? Kay Delma ho ba? Oo, tama ka sa sinabi mo. Kay Delma. Dediretsuhin na kita. Ang pamilyahan ni Delma ay nasa lahi ng mga aswang. Tatay naman, wag niyo naman ho akong biruin. Sa kabila ho ng itsura ni Delma. At isa pa, wala naman ho akong nararamdamang masama sa kanya. Kahit nga nanghawakan ko siya upang tulungan. Wala pa sa ngayon. Sa kadahilanang may kakayanan silang kontrolin ang kanilang sarili at itago sa atin ang tunay nilang anyo. At kahit pag gumamit ka ng langis sa kanilang harapan, niwala ka man lamang mababakas na pagbula roon. At ang tunay na basihan lamang sa kanila ay ang 2 pangil na bagyang nakausli sa kanilang ngipin. Lahat naman ho yata tayo, Tay, may pangil. Tingnan niyo ang ngipin ko sa harapan. Dito sa may bandang itaas, 2 pangil din ang nakausli. Tama ka riyan. Subalit ang sa kanila ay mas mahaba kesa sa normal. Ipinagpipilitan ko kay Tatay na hindi aswang ang pamilya ni Delma. Pati na rin ang ibang angka nito na naninirahan sa itaas ng burol. Hanggang sa isang araw, nang muli akong magtungo sa kagubatan upang tingnan ang mga bitag na inilagay ko roon para sa mga baboy ramo at ibon na maaari naming maiulam. Hanggang sa may marinig akong putok ng baril. Kaya pala walang mahuli ang aking mga bitag dahil sa kasalukuyang mga ngaso na patuloy na nagro-ronda doon. Dagli kong binaybay ang daan patungo sa narinig kong putok ng baril at sa mga oras na yun ay kasama ko si Bunong na nakasunod sa aking likuran. At nang masulyapan ko na nga ang 5 kalalakihan, namukhaan ko ang isa roon, subalit ang 2 sa dati niyang kasama ay wala na.
Mabilis ko silang pinigilan sa kanilang pangangaso dahil na rin sa sobra-sobra ng kanilang mga nauhuli na hindi na rin naaakma sa kagubatan na maaaring maubos ang lahat ng mga baboy ramo, pati na rin ang mga ibon. At nang sigawan ko na nga sila, sabay-sabay silang napahinto na napalingon sa akin. Tama na yung pangangaso ninyo. Hindi na magiging balanse ang kagubatang ito kung uubusin ninyo ang mga baboy ramo pati na rin ang mga naglalakihang mga ibon. Hindi pa ba sapat yung mga daladala ninyo? Ikaw, namumukhaan kita. Isa ka dun sa 3 kamuntikan ng may sagawang paghalay kay Delma. Gusto nyo bang hindi na makalabas sa bukid na ito? Nasa na nga pala yung 2 mong kasama? Tugong wika naman ng lalaki na humihingi ng tawad sa kanilang nagawa dahil na rin sa kanilang kapusukan ng mga oras na yon. Pasensya na bata, nadala lang kami ng aming masamang pag-iisip dahil na rin sa kagandahan ng babaeng yon. At yon ang pinagsisihan ko, patungkol nga pala sa 2 kong kasama na mayapa na sila dahil na rin sa pag-atake ng kakaibang nilalang. Nang muli kaming bumalik sa bukid na ito, tandang-tanda ko pa noon, nang abutin kami ng gabi sa pangangaso. Muli naming nakita ang magandang babaeng tinutukoy mo. Subalit nang sundan namin yon, isang patibong dahil may naghihintay pala sa amin. Hindi sila pangkaraniwang nilalang at kahit na maraming beses naming paputukan ng baril, ni hindi man lamang ito pumuputok na para bang meron silang anting-anting. Hanggang sa lapain nilang makasama ko at maniwala ka man o hindi, kabilang doon ang babaeng tinutukoy mo. Mabilis akong kumaripas ng takbo hanggang sa hindi ko na namalayan na nakalayo na ako. Napakarami kong sugat sa katawan at hita nun dahil kung saan-saan ako nagsususuot upang makatago lang sa mga yon. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? O gumagawa ka lang ng kwento para makaligtas sa masamang ginawa mo? Hindi ako nagsisinungaling bata. Ang babaeng ipinagtatanggol mo ay may hindi pang karaniwang anyo. Kabaliktaran sa kanyang kagandahan sa umaga, subalit sa pagsapit ng gabi, nakakatakot ang kanyang itsura. Eh bakit bumalik ka pa rin dito kung tunay ang sinasabi mo? Ngayon lamang muli akong nakabalik rito upang magbaka sakaling makita ko pa sila, kaya nagpasama na ako sa aking mga kaibigan. At ito ang hanap buhay namin, ang pangangaso. Kaya kahit delikado man, pilit pa rin namin itong gagawin para sa kabuhayan ng aming pamilya. Kung ako sa inyo, itigil nyo na yan. Dahil kung totoo man ang sinasabi mo, marahil ay kayo na ang susunod kung hindi nyo pa rin lilisanin ang bundok na ito. Hindi natin alam, baka nagmamatsyag lamang sila sa inyo. Umalis na kayo at huwag na kayong babalik rito. Sa mga sinabi sa akin ng lalaking yun, ang pakiramdam ko'y para akong binuhusan ng malamig na tubig sa kadahilanang nagtugmang sinabi ni tatay patungkol nga sa pamilya ni Delma, gayon na rin sa angkan nito habang naninirahan sa itaas ng burol. Sa tinagal-tagal kong paninirahan doon, ni hindi ko pa naaakyat ang itaas ng burol na yon, na noon pang kabataan ko'y pinagbabawal na sa akin ni Itay. Hanggang sa ako na mismong tumuklas sa totoong pagkatao ni Delma. Makalipas ang 3 araw ay nagtungo ako sa ibaba ng burol. Doon ay sinumulan kong akyatin iyon. Subalit hindi pa man ako nakakarating ng tuktok. Nakasalubungan ko na itong si Delma habang balot na balot ang kanyang katawan ng mahaba niyang kasuotan. Namumukha niya ako sa aming pagkakasalubong dahil na rin sa ginawa kong pagligtas sa kanya noon. Wika pa nga niya sa akin habang animoy ilag na ilag sa muli naming pagkikita. Di ba ikaw yung lalaking nagligtas sa akin noon? Natatandaan kong mukha mo. Maraming salamat uli ha. Siya nga pala. Saan ka pa pupunta? Dyan lang. May hahanapin lang sana ako. Hahanapin? Hindi ka pa pwede sa ibabaw ng burol na ito dahil may mababangis na hayop dyan. Delikado ang buhay mo. Kaya kung ako sa'yo, umalik ka na lang sa ibaba. Ano nga bang pangalan mo? Lorio ang pangalan ko. Ako nga pala si Delma. Pero kung magpupumilit ka umakyat sa itaas, kinakailangan kitang samahan para naman makabawi ako sa'yo dahil kabisado ko ang pasikot-sikot sa itaas ng burol na ito. Maaari ba? Oo naman, Lorio. Pabuti kang tao, kaya dapat lang na makabawi ako sa'yo dahil sa kabutihang ginawa mo sa akin. Subalit habang pinagmamasdan ko si Bunong ng mga oras na yun,
na nasa katawang asong kulay puti. Nag-aangil ito habang nakatingin kay Delma. At nang mapansin na nga ako ni Delma sa paulit-ulit kong pagsulyap kay Bunong, nagtanong na ito sa akin kung sino raw ba ang tinitingnan ko sa ibaba habang naglalakad kaming paitaas ng burol. Sino ba yung paulit-ulit mong sinusulyapan sa paglalakad natin? May iba ka pa bang kasama rito? Wala naman. Dalawa lang tayo naglalakad dito. Siya nga pala, Delma, matagal na ba kayo naninirahan sa itaas? Kasi bibihira lang rin kitang makita. Matagal na kami rito. Dito na nga ako lumaki. Yun nga lang talagang bibihira kaming lumabas. Kasi ang pamumuhay namin nandito lang rin. Naaktuhan mo lang siguro ako ron sa may malaking sapa. Ganoon ba? Marami rin bang tahanan dyan sa ibabaw? Kasi itong unang pagkakataon ng pag-akyat ko rito. 6 na tahanan lang naman ang meron dyan at ang lahat ng iyon ay mga kamag-anak ko. Nagpatuloy nga kami sa paglalakad ni Delma hanggang sa lubusang makarating sa kanilang tahanan. Nakita kami ng kanyang mga kamag-anakan doon. Kay Delma ay wala akong nararamdamang kakaiba. Subalit sa ibang tahanan, pati na rin sa kanyang mga magulang, ay may kakaibang pagtitig sa akin na para bang binabasa nila ako at alam nila ang uri ng aking pagkatao. Dahil na rin siguro sa mga daladala kong gamit sa katawan at naiilang silang lumapit sa akin na para bang mayroong pangamba sa kanilang kalooban. Sambit na wika pa nga ng kanyang tiyuhin na dahan-dahang lumapit sa amin upang pagsabihan si Delma. Delma, bakit ka nagdala ng salot rito? Hindi mo ba alam ang lahi ng taong yan? Kung hindi ako nagkakamali, anak yan ni Rufino, ang isa sa malakas na antingero sa ibaba ng burol na ito. Ipapahamak mo ba ang pamilya natin dahil sa pagdadala mo ng lalaking yan? Tugong wika pa ni Delma na walang alinlangan sa pagsagot sa kanyang tiyuhin. Kahit na nga ba nandudoon ako sa kanilang harapan. Tiyo, wala naman po siyang masamang hangarin. Gusto niya lang pong makarating sa ibabaw ng burol na ito. Sana naman po ay pagbigyan niyo siya at igagarantiya ko po ang kanyang kabutihan dahil siya po ang nagligtas sa akin sa ibaba. Makakaasa po kayo pero sana naman po ay wag natin siyang gagawa ng kahit na anuman dahil kung magkagayon at masasaktan po siya rito, hindi rin po ako papayag. Doon ko naramdaman na may kabutihang loob itong si Delma na malamang ay nadadala lamang siya sa sulsol ng kanyang mga kamag-anak, lalong-lalo na ang kanyang tiyuhing yun na kanina pang mainit sa akin. Sabat ng wika naman ang kanyang itay na nakaupo sa upuang kahoy. Huwag mong pakialaman ang bisita ng anak ko. Igalang niyo siya. Hindi siya dadali ng aking anak rito kung ang taong yan ay may masamang hangarin sa atin, lalong-lalo na sa aking anak. Bahala kayo. Gusto nyo talagang ipahamak ang lahi natin at ang pananahimik natin sa burol na ito. Kilala ko ang magulang ng batang yan. Wala siyang gagawing aksyon kung hindi rin natin siya sasaktan. Iho, hindi na ako magpapatumpik-tumpik sa iyo dahil nababakas ko sa iyong mga mata na alam kong may nalalaman ka patungkol sa aming lahi. Alam mo nang ibig sabihin ko, kilala ko ang iyong amang si Rufino. Mabuti siya. At sana'y hindi madungisan ang aming pagkakakilanlan dahil alam naman nating magkataliwas ang ating kakayanan pagdating sa espiritual na kaparaanan. Subalit isa lamang ang tutol ko, kung may pagtingin ka man sa aking anak, hindi kayo bagay. Iba ang kaalaman mo at iba rin ang kakayanan namin. Napunta lang po ko rito para pumasyal at maghanap na rin po ng baboy ramo. Salamat po sa pagtanggap ninyo. Delma, aalis na rin ako. Baka kasi hinahanap na ako ni tatay. Medyo malayo pa rin ang lalakarin ko. Sige Lori at mag-iingat ka. Salamat nga pala ulit sa pagkakaligtas mo sa akin noon. Ihahatid lang kita dyan sa may labasan ng aming bakuran para naman kahit papano masulyapan kita sa pagbaba. At habang naglalakad na nga kaming dalawa ni Delma, hindi niya maiwasang magtanong sa akin at tumingi na rin ng pasensya sa ginawa ng kanyang tiyuhin. Uulitin ko sa iyo, Lorio. Pasensya talaga ni hindi ka man lang nakaupo sa aming tahanan dahil na rin sa kakulitan ng aking tiyuhin. Siya nga pala, may nalalaman ka na ba patungkol sa amin? Hindi pa ako sigurado.
Pero may naririnig ako patungkol sa angkan mo na hindi nga raw kayo pangkaraniwang tao. Totoo ba yun? Hindi ko na inaksaya ang pagkakataong yun para direktahing tanungin si Delma kung tunay nga ba ang aking mga narinig na ang kanyang angkan ay nasa lahi ng mga aswang. Tugong wika niya naman sa akin. Wala akong dapat na ipagkaila sa iyo, Lorio. Oo, totoo ang mga naririnig mo patungkol sa amin at hindi ko kinakahiya yun. Kaya nga bibihira din kami makipagkapwa-tao dahil hindi kami normal. Ayos lang naman sa akin kahit layuan mo ko. Sanay na rin naman ako at ayaw ko ring mapahamak ka sa amin. Lalong-lalo na sa aking tiyuhin. Hindi naman ako lalayo sa iyo at hindi rin ako natatakot. Gusto mo, madalas kitang bisitahin dyan. Kahit siguro patago lang tayo. Yun ay kung po pwede sa'yo. Isipin mo na lang na may bago kang kaibigan na hindi nag-aalinlangan tanggapin ka kung anong uri man ang pagkatao meron ng pamilya mo. Naku, wag na, Lorio. Okay lang naman ako. Tulad nga ng sabi ko sa'yo, sanay akong mag-isa. O sige, hanggang dito na lang ako sa may bakuran. Mag-iingat ka. Umalis na nga ako sa baluarte nila Delma. Subalit habang patuloy akong naglalakad, napansin ko ang pagbabago ni Bunong na biglang nagsalita sa akin ng, Lorio, mag-iingat ka sa lalaking yun. Ginagamit nilang pain si Delma upang makapangbiktima ng tao. Mabuti ang kanyang mga magulang, subalit ang ilan doon ay gumagawa ng kalapastanganan. Sabihin mo lang sa akin at tutulungan kitang paslangin ang mga yun. Hanggang sa madalas na kaming patagong nakikita ni Delma at nang malaman nga yun ni Tay, hindi naman ito tumutol basta pinagpayuhan lamang ako na mag-iingat at huwag magpakakampante sa pamilyang yun ni Delma. Isang araw ay ginabi ako sa aking pag-uwi. Magnobyo't-nobya na nga pala kami noon ni Delma na lihim pa rin naming itinatago sa kanyang mga magulang. Subalit ang inaakala naming hindi pa rin alam ng mga ito. Nagulat na lamang ako habang binabaybay ko ang daan papauwi ng aming tahanan. Pababa na ako noon ng burol nang makasalubungan ko ang kanyang tiyuhin kasama pa ang 3 kalalakihang kanyang kamag-anak na kanina pa palang naghihintay sa akin. Pabalang na wika pa nga nito habang nagtatawanan pa silang lahat. Eto na ang lalaking matigas ang ulo. Bata, pinagsabihan na kita noon pa pero ayaw mong makinig. Humingi na ako ng pahintulot sa magulang ni Delma at ang sabi patahimikin ka. Hindi nga kayo bagay, di ba? Pero nagpupumilit ka pa rin. Wika ko pa sa tiyuhin ni Delma. Wala naman yatang pinipili ang pagmamahal at kahit paanong uri ng pagkatao ni Delma, tanggap ko siya. Subalit ikaw nagiging dahilan kung bakit nakagawa siya ng hindi karapat-dapat. Ikaw ang dapat na pinapatahimik at hindi ka rin karapat-dapat na mabuhay dito sa mundo. Matigas ka talagang bata ka. Magpaalam ka na ngayon sa Tatay Rufino mo. Hinawakan ko na ang aking gamit dahil handa na rin akong makipaglaban na kahit nakamag-anak pa yun ni Delma ay hindi ko sasantuhin upang matigil lamang ang kanilang kasamaan. Nagulat ako nang lumapit sa akin si Bunong na iniabot sa akin ng isang karit na kumikinang sa kaliwanagan ng buwan bandang 9:00 ng gabi. Lorio, hawakan mo ito. Ipinagkakalob ko sa iyo ang mahiwagang karit. Ito ay gamit espiritual na ikaw lamang ang nakakakita. Maaari mong gamitin sa masasamang nilalang na yan at ako naman ang bahala sa iba upang makipagtulungan sa iyo. Maraming salamat, Bunong. Tatanggapin ko to. Kasama ng lahat ng proteksyon na gamit sa aking katawan. At sa hindi ko inaasahan ay biglang dumating si Delma. Kakaiba na ang kanyang anyo. Malayo sa maamo at maganda niyang mukha na handang harapin ang kanyang tiyuhin upang ipaglaban ako at iligtas sa kamay ng kanyang mga kamag-anak. Sambit na wika ko pa nga sa kanya nang, umalis ka na rito, Delma. Huwag mo kong alalahanin sa kanila. Kaya kong sarili ko at hindi ako pinalaki ni Tatay Rufino ng lampa. Huwag ka nang sumali sa kaguluhang ito. Kayang-kaya ko na sila kasama ng aking gabay. Hindi ako papayag na saktan kanila, Lorio. Ipinangako ko yun sa'yo. Ipaglalaban kita sa kanila kahit ano pa man ang mangyari. Delma, umalis ka na rito.
Mapapagalitan ako ng iyong ama sa ginagawa mong yan. Isa ka rin ang matigas ang ulo. Ipaubaya mo na sa amin ang nobyo mo upang muling maging malaya ka na sa pagkitil ng buhay ng tao. Malaki na ang pinagbago mo dahil sa kanya at hindi mo na ginagamit yung kagandahan mo para mambiktima ng mga lalaki. Pati kami tuloy ay wala nang makain dahil sa pagkahumaling mo sa lalaking yan. Matapos magsalita ng kanyang tiyuhin, hindi ko inaasahan ang biglaang pagsugod ni Delma sa kanyang tiyuhin na naging dahilan ng kanilang pagkakasakitan. At nang dahil doon ay napaslang si Delma. Madaling umalis ang kanyang tiyuhin. Buhat-buhat ang bangkay ni Delma habang ipinaubaya sa kanyang mga kasamahan. Napaslangin na umano ko at pagsalu-saluhan. Mabilisan ang pangyayaring yun at kahit ako ay sobrang nabigla, ang inaakala ko pa nga noon baka nawalan lang ng malay si Delma. Kaya binuhat na ng kanyang kamag-anak upang iuwi sa kanilang tahanan. Yun lang ang panalangin ko noon habang inaharap namin ng tatlo ni Bunong. Sambit na wika ko pa sa tatlong yon bago namin lubusang paslangin. Kapag napag-alaman kong may masamang nangyari kay Delma, ubusin ko ang kaninyo, lalong-lalo na ang kanyang tiyuhin na wala nang ginawa kung di sirain ang aming pagkakaunawaan. Maya-maya pa ay mabilis ang pinaslang ni Bunong ang isa roon, samantalang ang dalawa naman ay pinaslang ko na rin. Saka kami nagpatuloy ng paglalakad hanggang sa muli nang makauwi sa tahanan. Napansin naman nitay ang aking pagkabalisa dahil na rin sa pag-iisip ko sa kalagayan ni Delma. Ano bang nangyayari sa iyo, Lorio? Kanina pa kita napapansin na paikot-ikot dyan. Hindi ka na ba mauupo? Halos naikot mo na ang 4 na kanto ng ating bahay. Ano bang problema? Tay, si Delma ho. Palagay ko may nangyaring masama sa kanya. Nakasagupa namin ang iba sa kanyang mga kamag-anak. Samantalang itong si Delma, tumulong ho sa amin. Yun nga lang sa tingin ko ay napaslang siya ng kanyang tiyuhin. Paanong nangyari yon? Ang akala ko'y maayos ng inyong kalagayan doon. Hindi pala sila sangayon sa inyong relasyon. Hindi mo na sana ipinilit iyon. Malaking gulo ito, Lorio. At sigurado kung hindi titigil ang kanyang mga magulang, pati na rin ang kanyang angkan. Dahil napaslang nyo na pala ang tatlo sa kanilang mga kamag-anak. Kinagabihan habang sila'y nagpapahinga sa kanilang tahanan, may naramdaman silang umaaligid sa paligid ng tahanan. Madaling tumayo si Lorio, pati na rin itong si Bunong, habang ang matandang si Rufino ay nakikiramdam lamang sa loob ng kanyang silid. Madali siyang lumabas kasama ang kanyang gabay na si Bunong na nasa anyong aso. Nagmatsyag sila roon kung anong uri nga ba ang umaaligid sa labas ng kanilang tahanan. Subalit walang duda kay Lorio na malamang ay ang kanyo ni Delma dahil sa mga nangyari kanina. Mga bandang 1:00 na yon ng madaling araw, habang patuloy ang kaliwanagan ng buwan, naaninag nila ang bawat paligid, subalit wala silang makitang nanduroon, maliban lamang sa malakas nilang pakiramdam. Naghiwalay si Lorio at Bunong upang pumalibot sa likod ng tahanan. At nang muli silang magkasalubong doon, wala pa rin silang namatsyagan hanggang sa napaupo si Lorio sa upuan sa labas ng kanilang tahanan. Sambit na wika pa nga niya sa kanyang puting gabay na engkanto. Kamusta na kaya si Delma? Hindi talaga ako mapakali. Gusto ko siyang puntahan doon upang malaman ko kung anong kalagayan niya. Masasamahan mo ba ako, Bunong? Bumalik si Bunong sa kanyang orihinal na anyo, ang pagiging puti ang engkanto. Tugong wika pa nito kay Lorio. Tulad ng ipinangako ko sa iyo, sasamahan kita at tutulungan kahit na ano pa mang mangyari. Papaano ang iyong itay? Hindi ka ba magpapaalam sa kanya? Hindi na siguro. Alam ko hindi niya rin ako papayagan kahit na magpumilit pa ako. Sana sa mga oras na ito'y mapuntahan din natin siya. Ilang oras na lamang ay magliliwanag na. Kung maaari lamang ay pagpabukas na lamang natin. Hindi na maaaring ipagpabukas ito, Bunong. Wala na rin sa aking isipan ng pagtulog. Hindi ko makalimutan ang nangyari sa kanya kanina. May mga bakas ng dugo akong nakita kay Delma. Alam kong tumagos sa kanyang katawan ang kuko ng kanyang tiyuhin. Kaya nasisiguro kong may masamang nangyari sa kanya.
Masusunod, Lorio. Ikaw ang nagtatanga ng aking mutya. Kaya kahit na anumang hilingin mo, ay wala akong ibang gagawin kundi sundin ka. Maganda na tayo para sa pagpunta roon. Subalit asahan mo, Lorio, na hindi maganda ang ating dadatnan dahil na rin sa pagpaslang natin sa 3 nilang kalahi. Oo, inaasahan ko na yun. Madaling naganda ang dalawa at kinuha ni Lorio ang lahat ng kanyang mga gamit espiritual sa paghahanda na rin sa maaaring mangyari. Muli nilang binaybayang ibaba ng burol at kahit na nga ba madaling araw na, binaktas pa rin nila ang masukal na daan hanggang sa muling makarating sa tuktok ng burol. Daan-daan silang lumapit roon at isa-isang sinipat ang bawat tahanan kung ano nga bang nangyayari sa mga oras na yun. Subalit tahimik ang paligid kahit na sa tahanan nila Delma ay wala ring mababakas na kung ano paman. Hanggang sa bigla na lamang sumulpot ang tiyuhin ni Delma na nanggaling sa masukal na damuhan kasama na rin ang ibang mga angkan nito na nag-aangil sa galit. Bulong na wika pa ni Bunong na nakahanda na sa maaaring pag-atake. Lorio, ihanda mo ng iyong sarili. Kinakailangan natin silang paslangin kung sakali man nasaktan kanila. Subukan ko munang pakiusapan. Baka sakaling pakinggan nila ako. Wika pa ni Lorio sa mga nag-aangil na nilalang. Napunta ako rito para alamin ang kalagayan ni Delma at hindi para makipagsagupaan sa inyo. Ipagpatawad ninyo ang nangyari sa inyong 3 kasamahan. Hindi rin namin nais na paslangin sila. Subalit silang nagpumilit dahil na rin sa kagustuhang kitlan ako ng buhay. Ano ng kalagayan ni Delma? Tugon naman ang tiyuhin na may kagagawa ng lahat ng kaguluhan. Ang lakas naman ng loob mo na magpunta pa rito matapos mong paslangin si Delma. Ano? Paslangin si Delma? Ikaw ang may kagagawa nun at hindi ako. Ikaw rin ang humarang sa amin. Kaya napilitan kaming paslangin ang 3 kasama ninyo. Dumating naman ang mga magulang ni Delma habang galit na galit kay Lorio. Sambit na wika pa nga nito sa kanya nang. Ikaw ang pumaslang sa anak ko. Bakit mo nagawa yon? Nagtiwala siya sa'yo. Pero bakit ganoon ang sinukli mo sa kanya? Wala nang buhay ang aking anak ngayon at ibinaw na namin siya sa lupa. Buhay ang kinuha mo, kaya buhay mo rin ang magiging kapalit. At habang nagpapaliwanag si Lorio kung ano nga bang tunay na nangyari, narinig niya ang boses ng kanyang itay na nasa kanilang likuran. Hindi si Lorio ang pumaslang sa iyong anak. Kilala mo ko, Arman. Hindi ako magpapalaki ng traidor katulad ng tiyuhin ni Delma. Siya ang pumaslang sa iyong anak na binibintang lamang kay Lorio. Hindi niya kayang paslangin si Delma dahil nagmamahalan sila at yon ang totoo. Huwag niyo nang bilugin ang ulo ni Arman. Si Lorio ang pumaslang sa aking pamangkin. Kaya lahat kami ngayon ay nagdadalamhati sa pagpanaw ni Delma. Huwag kang maniwala sa kanila, Arman. Ang batang yan ang pumaslang sa iyong anak. At sa mga oras na yun ay napapadalawang isip si Arman kung sino nga ba ang pumaslang sa kanyang anak. Subalit malaki ang tiwala niya kay Tandang Rufino dahil na rin sa tagal ng panahon ng kanilang pananatili roon ay hindi sila pinakikialaman nito. Si Arman nga pala ang pinakapinuno sa lahat ng samang yun at tinitingala ng kanilang mga angkan. Subalit ang tiyuhin ni Delma ang madalas na sumusulsol upang lasunin ang kaisipan nito. Tandang Rufino, mas paniniwalaan ko ang aking kadugo kesa sa inyo na pumapas lang ng mga tulad namin. Eto na ang tamang oras para magkasagupa tayo. Ipagpatawad mo. Buhay ng anak ko ang kinuha ninyo, kaya buhay rin ni Lorio ang kapalit. Kung yan ang nais ninyo, wala na kaming magagawa roon. Lilipulin namin kayo sa lugar na ito dahil lamang sa paniniwala ninyo sa nag-iisang traidor na sarili nyo pang kadugo. Kayo mismo naglagak sa inyong kapahamakan at iisa-isahin namin kayo hanggang sa lubusan kayong malipol. Huwag kayong mag-alala, susunugin namin ang inyong katawan hanggang sa lubusan na itong maging abo.
Dahil sa mga sinabing yun ni Tatay Rufino, mas lalong nagalit ang angkan ni Arman na naging dahilan ng pagsugod ng mga ito. Maganda na kayong dalawa. Nandiyan na sila. Gamitin na ninyo ang inyong buong lakas upang matapos na ang masamang bangungot na ito. Isa-isa naming pinaslang ang mga yun. Gamit na rin ang karit na ipinagkaloob sa akin ni Bunong. Samantalang si Tatay Rufino, iba't ibang uri ng sandatang espiritual ang kanyang ginagamit. At habang pinagmamasdan ko ang kanyang kakayanan ng mga oras na yun, napakalayo ko pa pala sa kanya dahil na rin sa kanyang angking galing pagdating sa digmaan espiritual. Si Tatay Rufino na humarap sa mga magulang ni Delma, samantalang ako naman ang pumaslang sa kanyang tiyuing traidor. At nang lubusan na nga namin silang malipol, sinunog namin ang kani-kanilang mga tahanan, kabilang na roon ang kanilang mga katawan. Pabulong na wika ko pa sa lugar na yon habang patuloy na tinutupok ng apoy ang mga tahanan, pati na rin ang mga tuyong damo na nagkalat sa lugar. Patawad Delma, dahil sa pagsisinungaling ng iyong tiyuhin, nadamay pati ang buong angkan mo. Lorio, nangyari na ang nangyari. Tara na't umalis na tayo rito. Baka abutan pa tayo ng bukang liwayway. May makakita pa sa ating ibang tao. Matapos ang pangyayaring yun, makalipas ang ilang buwan, hindi na kinakatakutan ng mga taong itaas ng burol at wala na rin ang usap-usapan patungkol doon na may mga nawawalang tao kapag may mga naliligaw at napapasyal sa tuktok ng burol. Patuloy na ring nanahimik ang lugar, subalit dumami ang mga ngaso na naging dahilan ng unti-unting pagkaubos ng mga ligaw na hayop. Makalipas ang ilang taon, umanaw na rin si Tatay Rufino sa katandaan at ipinamana na sa akin ang lahat ng kanyang mga gamit espiritual na magpahanggang sa ngayon ay kargado pa rin ang aking katawan ng iba't ibang uri ng agimat. Okay mga kaiwaga, ang ganda ng kwento at kahit nga matanda na ngayon si Lorio, inaalagaan niya pa rin yung mga agimat na binigay sa kanya ng kanyang tatay. Sayang nga lang hindi sila nagkatuluyan ni Delma dahil na rin sa traidor niyang tiyuhin. Pero hindi mawawala sa buhay talaga yon. May mga kukontra kahit saan mga aspeto ng buhay. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan. Pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Kwento ni